Ating kausapin si Direktor Jimmy Santiago ng NBI. Magandang umaga po, Direktor. Ay, magandang umaga po, Manong Ted, at sa mga nakikinig sa atin. Opo. Paano po, kasi may report nga po na ang NBI nagtungo sa Bulacan para po alamin itong mga sinasabing substandard o ghost projects. Paano po pumasok sa eksena ng NBI? Ganito po, sir. Ang Department of Justice po ay nag-constitute ng Public Works Corruption and Bid Rigging Task Force. Kasama po kami. Tapos, on top of that, yung mga binisita po ni Pangulong Marcos, Bulacan, sa Baguio, ay inatasan ko na po ang aking mga regional director na umpisahan na ang pag-iimbestiga doon, mangalap na ng mga impormasyon, mangalap na ng mga ebidensya. Ganun po ang nangyari, sir. Okay, so dito po sa Bulacan muna, ano lang po, brief lang. So far po, ano ang report ng team ninyo? At ito ba ay team sa region o central pong pumunta doon? Team po dapat ng region yan ay may nagpipid lang po yung Bulacan portion. But ang ngayon po, nandito kami sa headquarters at kinukulate po namin lahat para isang report po na isasabit po namin kay Secretary Boying Remulla. Ganun po dapat sana. Opo. Director, with all due respect, kasi alam niyo itong lawak ng sindikatong ito, yung pong kanilang kakayahan to corrupt officials, alam niyo ho naman, no? Paano kaya ito kung manggagaling yan sa mga, hindi ko ho namin sa minamaliit o hinuhusga ng inyong mga regions, yun lang pong assurance ng integridad sa kanila pong magiging report sa inyo na wala pong mga, alam nyo na, mga kalokohan na papasok dyan kasi nga na-impluensyahan ng mga official doon sa lugar o kaya po ng mga contractors. Ay, sa amin pong parte, sir, wala kayong hindi kayo dapat mangamba at talagang pupukpukan po namin ito talaga. Honest to goodness, ayan na nga po ang deklarasyon ng ating Pangulo. Kaya talagang pupukpukan po namin ito, sir. Opo. Considering po na ang NBI ay merong mga regional offices nationwide, dito nga po ngayon sa pagbubuo ng ICI and the instruction of the Good Secretary of DOJ, meron na ho ba kayong ngayon, mandato talaga na sumama na ho kayo mag-imbestiga at magsabit ng mga report sa buong Pilipinas? Doon po sa creation ng ICI, talaga pong naka-mention po kami, NBI, ang tutulong sa ICI para mag-conduct ng investigation. Kaya po, yun, hindi po namin sisirain yung pagkakataon na yun na pinagkakatiwalaan tayo ng taong bayan. Okay, sige po. So, paano po ang inyong magiging dyan? Ano po ang magiging protocol, Direktor, dito po sa pag-iimbestiga ng NBI para lang ho natin masiguro na, alam nyo, yung mga reports ninyo ay kumpirmado, hindi minadali, and correspondingly, saan nyo isusumiti ito? Ay, sir, tapatin ko na kayo, no? Pilim-pili po ang aking mga investigador na inilagay dyan dito sa creation namin. Pilim-pili po yung mga talagang kilala ko na matataas ang integridad, ang aming miyembro. Hindi ko na lang po masabi, pero yun po ang asahan ng mamamayan sa amin. Opo. Ano ho ba ang panuntunan dito po, Judge, no? Dito po sa usapin ng at the end of the day, ang ICI, I'm sure nabasa niyo po yung kanilang executive order. At the end of the day, who will prosecute all of these people involved in these anomalies? Di ba? Go ahead, sir. Yes, sir. Ganito po. Ang DOJ po ay meron po kaming deputization from Ombudsman. The DOJ can conduct an investigation, but then the investigation shall be collated and transmitted to Ombudsman. Now, Ombudsman ang magde-determine kung sasampa ang kaso sa Sandigan Bayan o hindi. Ganun po yan. But then, dahil po doon sa ICI at saka sa creation ni Secretary Remulla,
ng bid rigging task force ay pag-iisahin po namin yan at talagang tutulong po kami para ma-read out itong mga corruption dito sa infrastructure projects natin. Opo, opo. So, in other words, ang lahat po ng mga ebidensya makakalap ng ICI, Task Force ng NBI, DOJ, ang babaksakan nito at babaksakan ay ombudsman. Ano po? Ganun po, ganun po. Ombudsman po ang babagsakan yan at to be filed with the Sandigan Bayan ng ating anti-graft court. Opo, opo. Ano bang specific instruction po ni Secretary Boying? Flood control projects lang o including other infrastructure projects na may be called maybe substandard or, ghost, no? Yes, sir. Lahat po ng public works na involving na may na-involved na corruption, yung bid rigging, kasama po yun lahat. Opo. Okay, sige. May pahabol lang pong tanong, Director si Chacha, kung mamarapatin po ninyo. Go, Cha. Yes po, Director, ditong nakaraan, nagkaroon po ng balita tungkol po dun sa biglaang pagbibitiw ninyo dyan sa NBI. May binigay po kayong irrevocable resignation letter dahil nabanggit nyo po na may mga detractors po kayo dyan. Ano na pong nangyari doon? Doon po sa Yes po, sir. Opo, nung August 15 nga po ay nag-file na ako finally ng irrevocable resignation. Pero nilagay ko naman din po doon na out of respect sa ating Pangulo. Nagkukumahog ako na mag-apply, maging NBI director. Nung mabigyan po ako ng pagkakataon at ayaw ko na, bigla na lang akong mawawala. Hindi naman po ganun tayo kabasto sa ating Pangulo. So, binibigyan ko po ng panahon ng ating Pangulo kung makakahanap ng aking replacement ay patuloy pa rin po ako magsiservisyo dito sa NBI. Oo, talaga pong tuloy na yun. Wala na pong atrasan na yun, Director. Ay so far po, ganun po ang pangyayari. Opo. O kasi irrevocable, ano? Hindi na ho, as in, hindi na ho magbabago isip nyo. Nakataga na po, ika nga sa bato yun, Director. Ay ano po, sa ngayon po, trabaho muna ako, para makatulong pa rin po ako sa administrasyon. Opo. Okay, sige po. So salamat. Okay, Oo, Director, kasi nandun po sa resignation letter ninyo, sinasabi nyo, gusto nyo pong protektahan itong integridad ng NBI. Ngayon po, nandito tayo sa kasagsagan itong pag-iimbestiga sa flood control projects. Paano po kaya natin masisiguro na yung papalit sa inyo magiging talaga yung integrity ng NBI mananatili po dyan? Ay, naniniwala po ako na talagang kung yung pag-select ng papalit sa akin ay talagang pukpukan ang paghahanap ng papalit sa akin ng ating palasyo. Opo. Opo. Pero Director, ba't kayo bumigay? Hindi nyo ba talaga kaya ang pressure dyan sa loob ng bureau? Medyo po kasi nung mag-file ako ng courtesy resignation ay nakakita sila ng butas na tirahin ako ng tirahin sa dyaryo kung saan at sana kung totoo. Kaya sinabi ko na sa sarili ko na kung ganyan ang gusto nyo, inyo na. Taas na ako ng kamay. So, ganun po ang nangyari. Alam nyo, sir, kung ang mga batikos ay nanggagaling sa labas, ay masasalag ko. Pero yung mga batikos ay gawa-gawa ng mga insider na gusto lamang maagaw ang aking pwesto, ay sige na, kanila na. At ako'y wag na nilang sirain ng aking pagkatao. Ang tagal ko nang iningatan ng aking pagkatao, sir. Okay, sige po. So, makikibalita kami hanggat na nandyan po kayo. Tatawag kami para makibalita po dito po sa inyong papel ngayon para po sa pagkaalam sa katotohanan dito po sa mga anomalya umano sa proyekto ng DPWH. Salamat po, Direktor. Salamat po, Manong Ted. Asahan niyo po ang aming talagang tapat na pagseserbisyo, sir. Salamat po. Thank you.
NBI still, Director po ng NBI, Jimmy Santiago. Abangan po sa aming pagbabalik si Brad Jeff Liscopides and ang ating pong pinaghahandaan nga na Think About It. Ito po'y ating iniaalay sa lahat po ng mga pangkaraniwang pamilyang Pilipino, lahat ng mga pangkaraniwang manggagawang Pilipino sa mga nasa middle class na nagpapagal, araw-araw po nagsisikap at gumagalaw ng patas sa gitna po nitong mga nangyayaring pandarambong sa pera ng bayan. Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kati, sorry. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!